Actually, I asked the hard worker to sing that song again because ngayon po umaga ay pag-aaralan po natin ang isang major topic ng scripture about rewards. Now, excited ba kayong pumunta ng langit? Amen. Just imagine yung mga extraordinary things na hindi natin nakikita ngayon. Just like, ma-meet mo si Peter. Pag na-meet ko si Peter, Peter, ang dami kong tanong sa'yo. Peter, anong interpretation ito? Paul, anong interpretation mo? Anong ibig sabihin ng mga sinulat mo dito? Right. And just imagine yung mansion. John 14 said, may mansion sa langit. Hindi natin alam anong klase yun. Ano pa? Yung gintong lantay. Yung daan ay ginto sa langit. May mga angels na kakaiba yung itsura. There are many things na glorious na makita sa langit. Pero alam niyo po ba, one thing na pinakamahalaga bakit ang langit ay langit is dahil makikita natin ang ating pong Panginoong Kristo. That's right. Yung Redeemer, yung Jesus Christ na napako sa krus, na dapat ikaw at ako ay pupunta sa impyerno because that's our destiny. We are destined to go to hell for all our eternity. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, si Jesus Christ. Nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos Ama. Siya ay pinanganak, siya ay namatay ni libing para sa iyo at para sa ating kasalanan. At one day, makikita natin face to face ang ating Panginoon. Just imagine pag nakita mo yung butas sa kanyang mga kamay. Just imagine yung pag nakita natin yung butas sa kanyang tagiliran, kung saan yung kanyang dugo ay dumana para sa ating kasalanan. Now, bilang gratitude, tayo pong mga tao, pag may gratitude tayo, di ba, nagbibigay tayo. Di ba, bibisita ka sa iyong kaibigan, ay, itong kaibigan ko, napaka-mabait ito sa akin. Ipagluluto ko kaya siya ng specialty ko. Para pag nakita ko yung kaibigan ko, ay, kaibigan, bilang gratitude, meron akong ibibigay sa iyo. Yeah. At alam niyo po ba, pag nakita natin ang ating Panginoong Kristo, katulad ng inawit ng Heartbreakers kanina, we're going to crown Him. That's right. Yeah. We're going to crown Him. Now, ang tanong, kung makita mo ang Panginoong Kristo bilang gratitude na, Panginoon, iniligtas mo ako, dapat akong mag-suffer sa impyerno ng walang hanggan. Bilang ganti, bilang aking gratitude sa iyo, meron akong ibibigay sa iyo. Now, tanong, pwede mo bang ibigay, halimbawa, pag namatay ka dito, meron kang natitirang halimbawa $10,000. Yun bang ibibigay mo sa Panginoon? Meron ba tayong madadala sa kalamitan? Sabi ng Scripture, hubad tayong ipinanganak at hubad din tayong babalik sa Panginoon. At alam niyo po ba, mga mananampalataya, pagdating po ng langit, meron po tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. At yun po ang mga rewards. At just imagine, yung mga saints na magwo-worship sa ating Panginoong Kristo around His throne, and we're all gonna worship the Lord Jesus Christ because of what He did for us. At kung ikaw ay walang rewards, wala kang maibibigay sa ating Panginoong Kristo. Just imagine that. Let's say, si kapatid, ay, ang dami niyang rewards na ibibigay kay Jesus Christ. And ikaw, wala kang maibibigay kay Jesus Christ. Just imagine that situation. Kaya nga, ngayon po umaga, gusto ko pong ibigay sa inyong mensahe na alam niyo po ba, pwede tayong mag-ipon ng rewards dito po sa lupang ito. At pagka tayo ay may rewards at pagdating po natin sa kalangitan, meron tayong may bibigay sa ating pong Panginoon Kristo. At alam niyo po ba na ang Scripture, ang salita ng Panginoon, wala lang po yung notes ko dito. I don't have something to preach. So, pero anyway, ang scripture po ay puno po ng teaching about rewards. Marami pong
For example, ang ating pong Panginoong Kristo in Matthew chapter 5, verse 11 to 12. You don't need to go there, but Jesus Christ said, "Great is your reward in heaven." In Matthew 6, verse 1 to 6, and Matthew 6, 16 to 18, "The Father shall reward thee openly." Matthew 6, 19 to 21, sabi ni Christ, "Lay up for yourselves treasures in heaven." Matthew 16, 27, "You shall have reward every man according to his work." Every man will have reward according to his work. In Luke 19, verse 11 to 19, the parable of talents, believers will be rewarded with authority. "Have thou authority over the city." Si Jesus Christ, in-emphasize niya during His earthly ministry ang reward. Even Apostle Paul, binanggit niya ang judgment seat of Christ and yung recompense of reward. In 2 Corinthians 5:10, "Receive the things done in His body, whether it be good or bad." Ano man ang gagawin natin sa ating katawan, na ibinigay sa atin ng Panginoon, meron tayong marireceive. In Romans 14:10 to 12, "We shall all stand before the judgment seat of Christ. Everyone shall give account." Si Apostol Pablo din po, binanggit niya yung mga crowns. For example, in 1 Corinthians chapter 9, binanggit niya doon yung incorruptible crown. In 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, binanggit niya doon yung crown of righteousness. Ibinanggit din ni Paul sa Colossians 3, yung inheritance of the Lord, "Ye shall receive the reward of inheritance." In Ephesians 6 to 8, sabi ni Paul, "Whatsoever good thing, the same shall he receive of the Lord." Si James din, binanggit niya sa James 1 verse 12, crown of life. Si Peter, binanggit niya sa kanyang epistles sa chapter 1 ng 1 Peter verse 3 to 5, yung inheritance reserved in heaven. In 1 Peter chapter 5 verse 4, binanggit ni Peter yung crown of glory that faded not away. In 2 Peter chapter 1, binanggit ni Peter na meron tayong entrance shall be ministered unto us abundantly. Hindi lamang si Christ, si Paul, si James, si Peter, and even John the Beloved, in 2 John 8, binanggit niya doon that we lose not those things, but that we receive a full of reward. And even in Revelation 22 verse 12, Jesus Christ said, "My reward is with me to give every man according as his word shall be." So bakit po natin binanggit ito? Gusto ko pong patunayan sa inyo na ang Bible po, ang New Testament, ang Scripture, ay puno po ng teaching na merong reward ang mga mananampalataya. Kung ikaw ay mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, pwede kang magkaroon ng reward. At pag nakita natin ang ating Panginoong Kristo, meron kang crown na pwedeng isuot sa Kanya. Yun po ang pinakamensahe po ng nawit kanina, na "Look, you saints, the sight is glorious, and we are going to crown the Lord Jesus Christ." Now, ang tanong, Brother RJ, kung yan ay turo ng Scripture, paano magka-reward? Hindi ba pumasok sa inyo nun? Kasi, katulad ng binasa natin kanina, you can suffer loss. Just imagine, you will be in heaven, but all your life will be a life of loss. Kasi binanggit dito let's see, yung halimbawa, 2 John 8, sabi ni John sa Ephesus Baptist Church, that we lose not those things. May mga bagay na tayo na pwedeng malose. But instead, gusto ng Panginoon that we shall receive the full of reward. So ano po ang gusto ko pong dalhin po sa inyong mensahe? Gusto ko pong makita natin, una, para sa mga mananampalatayang involved sa gawain ng Panginoon, na yung reward na ibibigay ng Panginoon would be an encouragement for you and me. Now, of course, not everything na gagawin natin ay makakakuha tayo ng recognition sa tao. Yung pagsaserve mo sa Panginoon ng secretly, hindi ito makikita ng tao. Pero I want to encourage you that the Lord will reward you openly sa judgment seat of Christ. At yan ang magbibigay ng lakas sa iyo to keep doing the work of God. Pero kung ikaw naman ay Kristiyano na hindi involved sa gawain ng Panginoon, and I want to challenge you na maging involved ka sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi pagdating po ng panahon, yes, nasa langit ka. Yes, meron kang buhay na walang hanggan. But just imagine na ang buhay mo will be a life of loss.
Sasabihin mo kay Micah, Micah, ang dami mo namang reward, ang dami mo namang nagawa sa Panginoon, at tatanungin ka ni Micah, ikaw anong nagawa mo? Wala na eh. I'm just in the church. I'm just playing the church. And that's a awkward and weird situation. Now, ngayon pong umaga, may mga passages po akong pinili na gusto ko pong dalhin po sa inyo upang magbigay encouragement kung sa mga mananampalataya. Go over in 1 Corinthians 3. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Now, ang context po ng 1 Corinthians 3, si Apostol Pablo po ang nagsasalita po dito, at ito po ay ang kanyang response pagkatapos pong mayroong mga Corinth Baptist Church member na bumisita sa kanya sa Ephesus upang ibalita yung division sa church. Ngayon, bilang sagot ni Pablo, sinulat niya yung 1 Corinthians 3. Na ang context po ng 1 Corinthians 3, ito po ay church planting. Ito po ay pag-i-establish po ng church. Makikita niyo po yan sa verse 1 sa buong chapter po. Pero yung verse 1 to 5, dito po ipinakita ni Paul na merong division sa Corinth Baptist Church. May mga grupo na nagsasabi, ay, kay Cephas kami, kay Peter kami, ay, hindi, kay Apollos kami, ay, hindi, kay Pablo kami, ay, hindi, kay Jesus Christ kami. Just imagine sa church, merong mga factor, may mga sects sila. To the point, pag binasa niyo yung, you don't need to go there, yung chapter, I see in 2 Corinthians, I think, na to the point na during kakain sila, probably after church, halimbawa sa Tibambe hindi magluto na. For example, sa Corinth Baptist Church, may mga mayayamang church member na nagdadala ng mararangyang pagkain, pero hindi nila ibinabahagi sa ibang church member o pamilyain. Just imagine that. Ganun yung point ng division sa kanila. Let's say, kami yung mayayaman na church member, kayo yung mahihirap. Ang dala namin, for example, ay lechong baboy at lechong manok. Tapos kayo, sardinas. Ganun ang, just imagine, ganun yung simbahan nila, na to the point na sa tindi ng division, ganun po katindi. At dito, sa 1 Corinthians 3, dinil ni Pablo po yun, pero gusto ko pong i-focus natin sa chapter 3, binanggit din niya na kung ikaw ay nasa grupo ni Apollos, kung ikaw ay nasa grupo ni Pablo, magkaiba ba ang gawain nila? Magkaiba ba yung gawain nila? Bakit kayo nagkakaroon ng division? Right. At yun po ang titingnan natin. Go over in 1 Corinthians 3, so verse 1 to 5, makikita po nyo dito yung division ng Corinth Baptist Church. But in verse number 6, sabi ni Paul, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. That's right. So then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. So dinidil dito ni Paul yung division. Bakit yung sinasabi na kay Paul kayo? Bakit yung sinasabi na kay Apollos kayo? Magkaiba ba yung ginagawa namin? Sabi niya dito ni Paul, gumamit po dito si Paul ng two imagery or figure of speech ng pagtatanim. Una, pagtatanim. Mamaya, pagtitingnan natin yung imagery ng construction. Farming and construction. Pero dito, ginamit ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Anong tinutukoy dito ni Paul? Go over in Acts 18. Ipitin nyo lamang sa 1 Corinthians. Pero tingnan natin, ano yung tinutukoy dito ni Paul that he planted and Apollos watered? In Acts 18, in Acts 18:4, tingnan natin yung pagtatanim ni Paul sa Corinth Baptist Church. In Acts 18:4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. So during the early part ng ministry ni Paul sa Corinth, sa synagogue siya nagpipreach. Yun ang bahagi ng pagtatanim niya. Verse number 11, and he continued there a year and 6 months teaching the word of God. Hindi lang nagturo sa synagogue, kundi 18 months siyang nagstay sa Corinth upang turuan yung mga disciples doon. Go over in verse 18. Acts 18:18, and Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila, having sworn he said into Cenchrea, for he had a vow. So, dumating sa point, after 18 months, natapos po yung pagtatanim ni Paul. And now, papasok po sa eksena si Apollos. Tingnan niyo po ang Acts 18, verse number 28. Acts 18, verse number 28.
kung titingnan niyo po muna sa verse number 24 po muna, and a certain Jew named Apollos, born of Alexandria, an eloquent man and mighty in the scripture, came to Ephesus. So, ang nangyari po dito, si Apollos po, na-meet po niya si Priscilla and Aquila, at disciple po nila si Apollos. At sa verse number 28, si Apollos, for Apollos mightily convinced the Jews, and that publicly showing by the scripture that Jesus was Christ. Go over in Acts 19 verse 1. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. So, ang nangyari po, according sa account ni Luke sa Book of Acts, si Paul ang nagtanim ng Corinth Baptist Church sa pag-witness niya sa synagogue, sa pagtuturo niya ng 18 months sa Corinth Baptist Church. Pero nung umalis si Paul, si Apollos ang nagpatuloy ng pagdidilig sa Corinth Baptist Church. So yun yung tinutukoy ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3, na I have planted, let's see here, I have planted, Apollos watered, pero ang tanong, who gave the increase? Sino nagbigay ng increase? Bakit kayo nagkakaroon ng division kung si ang Diyos ang nagbibigay ng increase? Go over in verse number 8. Verse number 8, at 1 Corinthians 3:8. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his labor. So dito, binanggit uli ni Paul na si Paul at si Apollos ay united sa isang kadahilanan, ang pagtatayo ng simbahan ng Corinth Baptist Church. At sa pamamagitan noon, bumaling yung discussion, bumaling yung mensahe ni Paul from correcting the division. We are one, Apollos and I are one. Both of us are involved in establishing the church and planting the church. But take note, yung huling bahagi ng verse 8. And every man, referring kay Apollos, kay Paul, o sino mang magtatayo ng church, mag-establish ng church, shall receive his own reward according to his labor. Binanggit dito ni Paul na kung whether Apollos ka man, whether si Apollos, or whether si Paul, or whether sino man, ay makakatanggap ng reward ayon sa kanyang pagtatrabaho. Let's continue, verse number 9. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry. Pag sinabi kong husbandry, farm, yung po tinutukoy doon, or planting, or watering, yun po yung husbandry, taniman, in Tagalog. And ye are God's building. So makikita nyo sa verse number 9, yung two imagery, merong farming at merong construction, merong architectural. Farming, husbandry, yung building is a building. And Paul said here na we are laborers together with God. Kami ni Apollos, kami ay tagatrabaho ng Panginoon. Walang pagkakaiba sa amin. Pareho kaming naglilingkod sa Panginoon. And in verse 10 to 11, using the imagery of the building, pinaliwanag dito ni Paul kung paano siya nag-labor sa Corinth Baptist Church. Bakit? Kasi everyone na maglilingkod sa Panginoon ay makakatanggap ng reward. Alam ni Paul yun. Kaya sabi niya sa verse number 10, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder. Hindi po nagtayo si Pablo ng kung ano-ano na lamang. He is a wise master builder. He planted the Corinth Baptist Church wisely. Ano pa? I have laid the foundation, siya yung nagtanim, and another builded thereupon. Sino yung nag-builded thereupon? That's Apollos. But let every man take heed how he builded thereupon. Sabi ni Paul, ako ang nag-laid ng foundation. Kanina, ako ang nagtanim. Ngayon, another figure of speech. Ako ang naglatag ng pundasyon. Pero iba ang nagtayo, nagpatong sa pundasyon. That's right. Pero binanggit niya dito, but let every man take heed how he builded thereupon. Corinth Baptist Church, nung tinayo ko ang Corinth Baptist Church, I built it, I laid the foundation wisely. Just like a wise master builder. Bakit? Kasi every labor na gagawin ng isang mananampalataya sa pagtatayo ng simbahan, ito ay makakapag-produce ng reward. That's right. Kaya sabi ni Paul, I built the church
wisely. In verse number 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So, we know na ang foundation po ng church ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po si Felix Manalo, hindi po ang Pope, hindi ang sino man ang foundation ng church, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Now, dito po, gusto ko pong pansinin ninyo dito na sa verse 12 to 13, dito po makakakita tayo ng 3 conditional statement na nagpapakita, nababalik po dun sa message ng verse number 8, na we shall, every man shall receive his own reward according to his labor. Ang bawat isa po sa atin ay makakatanggap po ng reward according sa ating labor. If you labor. Because there are possibility na hindi ka talaga nag-labor. Kung wala ka talagang labor, you will suffer loss. Pero kung ikaw ay nag-labor, the second question is, ano ang quality na inalagay mo sa foundation? Tingnan niyo po, verse number 12. Unang if condition statement. Una, now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So, unang condition na ipinakita dito, na itong anim na materials na makikita po niyo dito, ito po ay equal objects of the same verb. Hindi po pinabanggit dito ni Paul na if one builds with gold, if one builds with wood, if one builds hindi. Kundi pinakita niya dito sa isang verb na merong anim na object, it is a condition, one conditional structure covering all possible materials. Na dito makikita natin dito na yung work na ginawa natin ay manifest. So verse 14, yung second condition statement, if anyone works abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So ano po ang tinutukoy dito ni Paul? Kung ang sino man ang magtatayo ng simbahan, mag-i-establish ng simbahan, and by the way, hindi po ito involved, hindi po tinutukoy dito ni Paul ay yung mga missionary lamang. Hindi lamang po yung mga nagpipreach. Kung halimbawa, involved ka sa pagtuturo sa mga Sunday school boys, you are teaching them the Word of God so that in the future they will get saved and become a church member, you are part of this. Kung ikaw halimbawa, naglilingkod sa Panginoon, ginagamit mo yung spiritual gift mo in order to serve the brethren, to serve the other people in the church, you are part of this. That's You right. are part of establishing the church. That's right. Hindi po ito para lamang sa mga men na nagpipreach. Kundi kung ikaw ay church member, if you are a church member and you're going to use the spiritual gift that God gave to you, bahagi ka ng pag-establish ng church. At ang tinutukoy dito ni Paul, kung ikaw ay magtatayo, magiging part ng establishing the church, meron 2 possible situation na mangyari sa iyo. Makatanggap ka ng reward o kung makasuffer ka ng loss. So, makikita natin dito sa verse number, let's see here. Makikita natin yung work na ginawa natin shall become manifest. Ibig sabihin, hindi man nakita ni Brother Bill, hindi man nakita ni Brother RJ ang ginawa mo para sa Panginoon through the context ng local church, pero ang gawa mo will be manifest on the day ng judgment seat of Christ. Yeah. Kung halimbawa, hindi namin nakita kung paano mo ka nag-prepare ng lesson para turuan lamang yung mga Sunday school boys o Sunday school kids, hindi man nakita ko yun, hindi man nakita ni Brother Bill o ng sino man, pero eager mong pinag-prepare ang lesson mo, that work will be manifest in the judgment seat of Christ. Right. Yeah. Kung ikaw halimbawa magtuturo ka sa mga bata, pero hindi mo man lang pinag-preparean, hindi mo man lang binigyan ng atensyon at wala ka man lang paghahanda ng pagmamahal para sa tuturuan mo,
hindi man namin nakita yon, but on the judgment seat of Christ, that work will manifest. That's right. At pag dinaranas sa apoy ng test, ang gawa mo, at yun na hindi nakapasa sa standard ng Panginoon, what will happen? You will suffer loss. Just imagine, you spend your ministry in the church na ang naging resulta lang nito ay loss. Kaya sabi ni Paul, as a wise master builder, I laid the foundation. How about you, Christian? Kung ikaw ay hindi pa involved ng any ministry, hindi ka bahagi ng passage na to. These are for those who labor. That's right. So anong dapat mong gawin? Kailangan mong maging part ng establishing the church. I don't know kung paano. There are many ministries that you can join to. Maraming kailangan sa pagtuturo ng mga bata. Maraming kailangan sa pagbibigay ng gospel literature. That's a part of establishing the church. Proclaiming the gospel so that these people will get saved and become a church member. That's right. Ano pa? Pag-invite ng mga relatives and so on and so forth. Kung hindi ka pa part ng laboring sa Panginoon, ito pong passage na to is not for you. Pero kung ikaw, Kristiyano, ay bahagi na ng paglalabor sa Panginoon, part ka na ng ministry, we need to be wise. We need to be wise in what we're doing. For example, we're establishing church in Candelaria. If we just want all the people there to become a church member, it will be easy. Yeah. Because we will just gather, we will just have, I will just ask Brother Kenneth, every Saturday, mag-prepare tayo ng 2 kilos of rice, and we will give everyone. Attend to our Bible study, and we will give you 2 kilos of rice. We can do that. But it would not produce a genuine salvation sa mga tao. So, nakikita natin dito kung paano ini-encourage tayo ni Paul to labor wisely. Because yung ating word, it could lead to a loss or reward. Yeah. Go over in 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4. Kung sa 1 Corinthians 3, ang work natin ng itetest, dito po sa 1 Corinthians 4, in-expand pa ni Pablo ito. Go over in 1 Corinthians 4, verse number 5. Basahin natin po ng sabay-sabay. 1 Corinthians 4, verse number 5. Ready? Read. Therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. So yung context po ng chapter 4, meron pong mga tao sa Corinth nagsasabi, ay tunay bang apostol si Pablo? Para namang hindi siya tunay na apostol. Hindi tunay na apostol si Paul. Sabi ni Paul, huwag kayong mag-judge. Huwag niyo akong i-judge kung ako ba ay apostol. Kasi, judge natin before the time until the Lord come, because ang Panginoon ang magre-reveal kung talaga ba akong apostol. Pero dito po, gusto ko pong tingnan ninyo, kung sa chapter 3, ang i-judge ng Panginoon yung ating work, in building the church. Dito po, ang i-judge ng Panginoon, yung every secret, yung mga, He will bring to light the hidden things of darkness, and He will make manifest the counsels of the heart. Just imagine that. Kung kanina sa chapter 3, kung ano yung ginawa mo sa Panginoon ngayon, sa chapter 4, kung ano ang nasa isip mo. Yeah. Ano nasa isip mo about the church? Oh, Brother RJ, tagal mo naman mag-preach. God will judge that thought. That's right. Yeah. Oh, Sunday na naman. Magpupunta na naman ako ng church. God will judge that thought. Ay, magbibigay na naman ako sa Panginoon. Wala namang matitira sa amin. God will judge that thought. That's what chapter 4 is saying here. At kung makapasa ka sa judgment ng Panginoon sa huling bahagi ng verse 5, and then shall every man have praise of God, ng commendation ng Panginoon. That's right. Do you want a commendation ng Panginoon? Mm-hmm. Na aking anak, I commend you for what you did for me. So, that's chapter 4. So, go over in Colossians chapter 3, sa 1 Corinthians 3, yung word, kung hindi ka pa kaibigan o kapatid, bahagi ng anumang ministry, you need to be involved in the ministry. That's right. Napaka-pangit na sitwasyon na
Mag-worship ka sa Panginoon, but you don't have something to give to the Lord Jesus Christ. Now, in Colossians 3, kung kanina yung work, yung mga inner motives natin, dito po sa Colossians 3, let's see here. Colossians 3, verse 17 to 22, we were not going to read it, but basahin natin yung 17. Colossians 3:17, ready, read. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, binanggit niya dito na anuman ang gagawin ninyo, Colossians Baptist Church member, anuman ang gagawin nyo, kailangan nitong gawin in the name of the Lord Jesus Christ na merong pagpapasalamat sa Diyos Ama through Christ. Anumang gagawin natin, kailangan gawin natin ito ng merong pagpapasalamat. At in-expand niya dito, ano yung mga work na tinutukoy niya dito? Wives, submit. Nakikita niyo sa verse 18. Husband, love your wives. That's verse 19. Bahagi yan ng verse 17. Husband, love your wives and be not bitter against them. Sa verse 20, children, obey your parents. Sa verse 21, father, provoke not your children. Sa verse number 22, servants, obey in all things your master. So, ano man ang gagawin natin ng merong pagpapasalamat, that's verse 17, pero sa mga succeeding verse, in-specify niya, mga wives, kailangan yung mahalin ang inyong mga husband. Wives, mag-submit kayo sa inyong mga husband. Mga husband, mahalin ninyo ang inyong mga wives. Mga anak, mag-obey kayo sa inyong mga parents. Kasi, tingnan niyo po, sa verse number 23 and 24, tingnan niyo po ito. And whatsoever you do, including yung submission ng wife sa husband, including yung obedience ng children sa parent, including yung loving ng husband sa wife, lahat ng binanggit niya kanina, and whatsoever you do it heartily, as to the Lord. Kung ako pala ay wife na magsasubmit sa aking husband, kailangan ko itong gawin as to the Lord. The reason I'm going to obey my parent is because I want to obey the Lord. Yeah. The reason if I'm servant, the reason I'm going to submit to my master, because I'll do it to the Lord. Nakuha niyo po? Right. Sa verse number 23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Hindi mo gagawin ang isang bagay dahil sa paningin ng tao, kundi dahil sa Panginoon. Bakit po? Verse number 24, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Now, pwede pala akong maglingkod kung ako ay magmamahal sa aking wife. That's ang context po ng Colossians. Ito po ay, context po nito ay local church. Yung pong mga wives, yung pong mga husband, yung pong mga children at fathers and servant, yung po ay mga church members. Mga church members po na ito. At sabi dito ni Pablo, ano man ang gagawin natin ito, gawin natin ito para sa Panginoon, parang sa Panginoon, at hindi sa tao kasi tayo pala ay makakatanggap ng reward. Just imagine that. Kung ako pala ay husband, hindi ko mamahalin yung aking wife, God will judge that. That's right. Just imagine that. Kung pala ko ay children and I'm not going to obey my parents, God will judge that. That's right. At kung gagawin mo naman ang kalooban ng Panginoon, you shall receive a reward of the inheritance. So, makikita natin dito na ano man ang gawin ng church member, kailangan natin itong gawin heartily, meaning with sincerity, because we shall receive the reward of inheritance. Why? Because you serve the Lord Christ. Kasi tingnan niyo po yung huling bahagi ng verse 24, for you serve the Lord Christ. Ibig sabihin, kung ako pala ay isang anak na susundin ko palagi, ako ay anak, ako ay church member, at i-obey ko ang aking magulang, that's a kind of serving the Lord Jesus Christ. Kung ako pala ay father, at hindi ko ipoprovoke ang aking mga anak, at dadalhin ko sila sa admonition ng Panginoon, that's a one way of serving the Lord Jesus Christ. Nakuha niyo po ito? So kung ikaw ay Kristiyano at hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito, you will suffer loss. You will suffer loss. Just imagine,
tanungin ka ng Panginoon, o ikaw, binigyan kita ng asawa. Did you love your wife? Just imagine that. Sa mga wife, binigyan ka ng anak. Ikaw wife, binigyan kita ng husband. Did you submit yourself to your husband? Mga fathers, I gave you children. Did you provoke them unto wrath? Something like that. So, everything that we do in our life, meron pong consequence ito pagdating po natin sa langit. Yep. So, I hope na ito po ay hindi ay maging encouragement sa atin to continue to serve the Lord Jesus Christ sa buhay po na ito. Now, bilang pagtatapos po, Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Na tulad ng nabanggit ko po sa inyo, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, if you're going to decide to serve the Lord and to be faithful sa Panginoon, I assure you na you will not receive commendation from men. Kung hinahanap mo ang appreciation ng tao, probably hindi mo ito matatanggap sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo matatanggap to. Pero Hebrews 6:10 assures us, tingnan niyo po, Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. That's right. Sa katotohanan, hindi man makita ng mga tao ang ginawa mo sa Panginoon, pero ang Panginoon sa Kristo po ay hindi po ito kakalimutan. Amen. Pagdating po ng judgment seat of Christ, ang ating work, ang ating inner motive, ang ating pagle-labor kay Jesus Christ, lahat po ng iyon ay i-judge ng ating Panginoong Kristo. At sasagot ka at ako kay Jesus Christ sa lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin. Binigyan kita ng anak, what did you do? Binigyan kita ng church. Did you serve me in the church? Right. I gave you a chance to serve me. Did you take that chance? At pagharap mo si Jesus Christ, hindi ka pwedeng magturo, mag-alibay. Panginoon, kaya hindi ko ito nagawa kasi gawa ng kapatid na ito. You cannot tell that. That's right. And God will make a verdict kung makakatanggap ka ng reward o hindi. I hope na bawat isa po sa atin ay maging handa at katakutan ang pagharap natin kay Jesus Christ. Because everything that we do in this life ay i-judge po ng Panginoon. Na kung ikaw naman ay Kristiyano na involved sa gawain ng Panginoon, I hope na maging encouragement ito. Kasi bakit? Just imagine, ang pagpapagod mo, ang pagsasacrifice mo, kahit hindi ka ma-appreciate ng tao, yung mga katrabaho mo, binibigyan mo ng tracts pero hindi ka papansinin. Yung mga mahal mo sa buhay, pinipilit mong i-win sa Panginoon, hindi ka nila papakinggan. Dito, sa church, pag ikaw ay nasa church, nagle-labor ka sa Panginoon, hindi ka church member na normal church member na lamang na just checking what's happening now in the church. And God assures us na hindi kakalimutan ng Panginoon. At pagdating ng judgment sa konting eschatology, future events, pagkatapos natin ng judgment seat of Christ, matanggap mo, kung may matatanggap ka mga rewards, mga crown, pagkaharap natin at sasamba tayo kay Jesus Christ, Lord, these are my crowns. Amen. Yeah. These are my crowns. I deserve lake of fire, but you saved me. Bilang gratitude, Jesus Christ, these are my crowns. Amen. Just imagine that. And that's an encouragement. Na may balik natin kay Jesus Christ ang glory because He saved us. Just imagine, we deserve the lake of fire for all eternity. But Jesus Christ saved us. At kung makatanggap ka ng rewards because of what you have done, Lord, this is my crown. I will crown you, Lord. And of course, hindi lamang po doon natatapos. Pagdating po ng millennium, kaya po hindi po biblikal na pumasok ang Kristiyano sa politiko. Kasi alam niyo po ba, sa millennium dun po ang ating politics. That's right. Philippians 1 tells that na ang ating politics ay hindi po ngayon. Kung ikaw ay maging presidente ngayon, 6 years lang ang termino mo. Pero kung ikaw ay marirewardan ng Panginoon in the millennium, alam niyo kung gaano katagal ang termino nyo? 1,000 years. And that's another discussion about rewards. But
I hope na ma-encourage po, ma-encourage po kayo na if you're doing the work of God, just look about the rewards na ibibigay ng Panginoon. At kung ikaw ay Kristiyano na hindi naglilingkod sa Panginoon, what a sad situation pagdating sa langit. Yes, you're still in heaven. You're still in heaven. But just imagine, all the brethren are worshiping the Lord, pero wala kang ibibigay sa Panginoon. What a sad situation. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa inyo pong salita na nagbigay sa amin, Panginoon, ng glimpse ng mga future events na darating pala ang panahon na ang bawat gawa namin, ang bawat inner motives namin at bawat paglilingkod namin kay Jesus Christ ay huhusgahan po ninyo. Salamat Panginoon sa katotohanan ng inyong pong salita. We pray Panginoon na sa amin pong invitasyon, tulungan niyo po kami na makita namin na mag-response kami ng tama sa inyong pong salita. And we pray na ang bawat mananampalataya po ay makareceive ng encouragement sa pagpaglilingkod nila sa Panginoon. At kung sa mga Kristiyano na hindi involved sa ministry, we pray na kayo po ang tumulong po sa kanila na magkaroon sila ng desisyon na maglingkod sa Panginoon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming samot panalangin. Habang lahat po ay nakayuko at nakapikit, tayo po ay dadako po sa invitation. Now, meron po akong tanong sa inyo.